Ibig ko lang malaman kung anong dahilan at ipinagbabawal ang alak sa iglesia. Ang alak ay ipinagbabawal sa iglesia. Hindi ho, sa amin ho ba tinutukoy nyo? Hindi ho bawal sa amin ang alak. Ang bawal ho sa amin yung matapang na alak. Dalawang klase ho kasi ang alak. Isang alak na nakakalasing, isang alak na hindi nakalalasing. Si Kristo ho, gumawa ng fresh wine ng alak. 6 na tapayang malalaki nga eh. Ininom ng mga tao, hindi nalasing eh. Ibig sabihin, dalawang klase o alak. Basahin natin sa 30 ng bilang. Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagka ang sino mang lalaki o babae ay gagawa ng isang tanging panata ng isang Nazareo upang tumalaga sa Panginoon, ay hihiwalay siya sa alak at sa matapang na inumin. Siya'y hindi iinom ng suka ng alak o ng tubang nakalalasing. Kita nyo, meron ba hong tubang hindi nakakalasing? Meron. Yung bagong tuba, hindi nakakalasing, matamis yun eh. Pero once the process of fermentation is done, makakalasing na ho yung tuba. Pagka namumula-mula na yon, no? Yung base ng Amerikano, o ng Ilocano pala, yun ho, nakakalasing na. Pero sa umpisa, hindi eh. Yung tumutulo dun sa ginagawa pa nga matamis na bao yun, sarap eh. Umiinom ho ako nun. Yung fresh wine, yung bagong-bago lang, hindi yung nakakalasing yon. Yung katas ng ubas, kagaya nung ininom ni Kristo, katas ng ubas, bagong katas yun, hindi pa alak yun. Kaya nga, katas ng ubas ang tawag eh. Katas ng ubas, hindi pa alak. Pag pinabayaan mo nag-ferment, mangyayari ho, magiging alak yun, maaalak. Kaya, dalawang klase alak. Isang matapang na alak at isang hindi pa matapang bago. Pinatutunayan nito ni Marcos, pakinggan nyo, ganito ang sabi ng Panginoong Jesus. At walang taong nagsisilid ng alak na bago sa mga balat na luma. Sa ibang para ay papuputukin ng alak na bago ang mga balat at mabububo, masisira ang mga balat. Kundi dapat isilid ang alak na bago sa mga bagong balat. At walang taong nakainom ng alak na laon ay iibig sa alak na bago, sapagkat sasabihin niya, mabuti ang laon. Kita nyo, meron laon, may bago. Yung bagong alak, hindi sinisilid yun sa lumang balat. Kasi hahatakin nung kabaguhan ng alak yun, pag nag-ferment, pasasabugin yung balat. Ang mangyayari, puputok yung balat, mabububo yung alak, matatapon. Kaya kailangan yung bagong alak ilagay sa bagong lalagyan. At pagka bago po ang alak, hindi po namin ipinagbabawal uminom ng bagong alak ang aming mga kapatid. Ang aming ipinagbabawal sa kanila, yung alak na matapang. Ang totoo, tingnan lang yun at nasain, bawal na ng Diyos eh. Pakinggan nyo sa Kawikaan, ganito ating mababasa. Sinong may ay, sinong may kapanglawan, sinong may pakikipagtalo, sinong may daing, sino ang may sugat na walang kadahilanan, sino ang may maningas na mata, silang naghihintay sa alak, silang nagsisiyaon upang humanap ng pinaghalong alak. Huwag kang tumingin sa alak pagka mapula, pagka nagbibigay ng kanyang kulay sa saro. Kita nyo, sabi ng Diyos, huwag kang titingin sa alak pag mapula, pag nagbibigay na ng kulay sa saro. Bakit? Ano ba nagagawa nung matapang na alak na yon? Sadyan din sa Kawikaan 20. Ang alak ay manunuyak. Ang matapang na alak ay manggugulo. At sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. Tanyo, ang alak ay manunuya. Ang matapang na alak ay manggugulo. Sino mang napaliligaw sa kanya ay hindi pantas. De bobo. Ano? Hindi pantas de bobo. Sino? Yung nagpapaligaw sa alak. Nakakapagligaw ho ang alak. Kahit hindi mo misis, masisipingan mo pag lasing ka na. Maliligaw ka ng kwartong bubuksan. Maliligaw din ang diwa mo. Yung matapang na alak will dullen your senses.
Palalakasin ang loob mong magtungayaw, magmura, makipag-away. Palalakasin ang loob mong magtitingin sa bagay na hindi mo dating tinitignan. Ayan, yan ho nagagawa ng alak. At ngayon, mas grabe ho. Dahil nakaimbento ang tao ng mas mahigit pa sa alak, yung drugs, mga kapatid. Kaya ho, yun ay pinagbabawal namin sa aming mga kapatid. Pero bagong alak, hindi nakakalasing, pwede ho. Kung gusto nyo, magpakabundat kayo, pwede.